Hello everyone! Once again, this is Mami Rona at syempre ngayon ay June 1 at syempre nakapula si Mami Rona dahil ngayon din ay Monday dahil nga syempre sabi nga nila ang pula ay swerte daw sa negosyo. Pero syempre ngayon ang pag-uusapan natin ay ang usapang utang. Okay? So pag sinabing utang, napakalaking diskusyon minsan po sasabihin utang na loob, wag naman nating pag-usapan yan. Pero syempre bilang isang tendera, nagpapautang ba si Mami Rona? Kayo po ba? Nagpapautang din po ba kayo sa mga tindahan nyo? Or kahit hindi po sa mga tindera, yung ating mga personal, like mga kaibigan natin, pinapautang ba natin? So ako bilang isang solo nanay, solo tindera, ang sagot ko po ay syempre parte po yan ng ating negosyo, ang pagpapautang. Pero syempre, ang masasabi ko lang, it depends upon the person na mangungutang at it depends upon the situation. Okay, pag sinabi po natin, it depends upon the person. So, sino ba yung mga pinapautang ko? Siyempre po, yung mga kilala ko na or alam ko na magbabayad or alam ko na mapagkakatiwalaan. Pero siyempre, ako talaga, ang rule ko sa tindahan, lalo na sa ngayon, maraming mga construction worker, talagang hindi po talaga ako nagpapautang dahil talagang yun yung mga napagdaanan na namin kahit noon pa na buhay pa yung asawa ko, talagang mahirap magpautang lalo siyempre pagkatapos ng kanilang mga ginagawa, minsan talagang naglalaho na lang na parang bula at may mga naiiwan po talaga na mga utang. Siyempre, sino ba itong mga tao na mapagkakatiwalaan? Siyempre, makikita naman natin yun o malalaman natin. Depende kung paano sila makitungo, Siyempre, minsan yung mga kamag-anak din natin na kilala natin, pero siyempre, depende pa rin. Kasi may mga pagkakataon na alam nila na pinagkakatiwalaan natin sila at nandun na rin naman yung pang-aabuso. So, pag ganon, syempre kailangan nating matuto tayong magsabi ng hindi. Lalo na yung magpagpapautang sa mga bisyo. Alak, sigarilyo, yan po bisyo yan eh. So once na natuloy-tuloy yung pagpapautang mo niyan, mahirap na silang tanggihan sa mga susunod pa na pagpapautang. Kaya hindi po ako nagpapautang ng mga alak man o sigarilyo. Ayoko po niyan. Siguro yung mga basic needs lang like mga pagkain, pwede po. At syempre, depende din yan. Kung katulad yan, mahaba-haba na yung listahan ng isang tao, sinasabihan ko na kuya, ate, medyo mahaba na yung listahan nyo. So, siguro, last nyo na po itong pag-utang sa akin. Syempre, di po ba itong tindahan ko, kumbaga, umiikot lang yung puhunan ko. Wala naman akong ibang source of income. Solo nanay tayo, dito ko halos lahat kinukuha yung pang-araw-araw na gastos naming pamilya, mga anak ko, yung pamasahe araw-araw, pagkain, lahat, So dito ko kinukuha. So hindi ako pwedeng magpautang ng exceeded sa limit kasi baka mamaya wala na akong maipamalengke. Paano naman ako makakapagtinda pa? Or minsan naman yung sobrang tagal magbayad, like paaabutin pa ng isang buwan bago magbayad. So imagine mo, isang buwan mong pagtitiisan yung hindi mo mapaikot yung kapital. So malaking bagay na rin po yun, Kasi kung tutuusin, katulad niyan, kung meron po tayong 3 sardinas, uutangin yung isa. So sa kapital natin, ang matitira na lang, 2 na lang na sardinas. Ngayon, kung sa susunod na araw na naman, ay uutangin na naman yung isa pang sardinas. So ang matitira na lang po ay isa na lang. Ngayon, sana mabili na yung isa at wag nang utangin pa. Pero syempre, once na inutang yon, isipin nyo na lang, ano pa po ba ang ititinda natin kung lahat na lang nakapautang. So talagang sa pagpapautang, limit talaga. Hindi pwedeng all out. Dapat talagang tansyado mo kung hanggang saan yung pagpapautang mo.
talagang ako pili lang sa tao yung pinapautang ko. Hindi po ako basta-basta nagpapautang. Hindi naman sa akin kawalan yung mangungutang na yan. Ang importante sa akin ay yung mga may bumibili pa, may pumapasok pa para mapaikot ko ng maayos yung aking kapital. At syempre, yun nga yung depende, no, sa sitwasyon. Like, alam na natin na yung taong yon ay hindi nagbabayad. Bakit natin papautangin pa sa susunod? So, minsan, ang ginagawa ko na lang, sasabihin ko, bayaran nyo po muna ako bago ko kayo pautangin ulit. Pero, once na nabayaran ako, learn to say no na talaga. Ayoko na, dahil ayoko ng stress. Ano po, talagang marunong ako magsabi. Kasi, bakit ako mahihiya? Pinaghihirapan ko yung pera na yan. Yan yung ikinabubuhay naming pamilya. So, hindi ko kailangan mahiya sa kanila dahil dapat nga sila yung nahihiya sa atin, no? Saka pangalawa, no, hindi po ako, yun nga kanina yung nasabi ko na hindi ako nagpapautang ng ang mga bisyo. Like isang tao, no, yung alam naman natin na yung isang tao yung parang utang kalimutan or lasing mangungutang sa'yo. Baka mamaya itanggi niya na yung inutang niya. Kung nangutang siya ng bigas, nangutang siya ng makakain niya nung araw na yon. Tapos sasabihin niya ay hindi ko alam yan, no? So malaking bagay yon sa atin. So talagang pag mga ganyan, sinasabi ko na lang wala na akong bigas, wala akong paninda, wala. Kasi ayoko yung magkalimutan kami sa uutangin niya. Syempre sayang yon, kaya nga ako nagpapakahirap para kumita ng konti, pero yung pagpapakahirap ko ay mapupunta lang din sa wala. So napakahirap po, no? As much as possible talaga, ayokong magpautang. Talagang piling-pili. Pero syempre sa negosyo natin, dahil nga sa salitang pakikisama natin, no, makikisama tayo sa mga customer natin, talagang nandyan yan. Minsan naman may mga tao naman na mangungutang sila, pero sasabihin nila, mamaya babayaran ko na rin. So may mga taong ganun. Talagang pag sinabi naman nila, susundin naman nila, gagawin nila na bayaran ako ng on that day din, dahil naiintindihan nila yung sitwasyon ko, na alam nila na doon ko lang din kukunin yung ipamimili ko. Sa pagpapautang po, bali dalawang klase lang yan eh. Minsan mabuti tayo, minsan napapasama tayo. Pero kadalasan po, at the end of the story, magiging masama pa rin tayo. So, nasa atin po yan kung paano natin i-handle yung pagpapautang. Mabuti tayo hanggat mayroon tayong niipapautang, no? Yung mga katulad pag kailangan nila na pagbibigyan natin. Pero once po na tayo na yung naningil at tayo na yung nangailangan, nandyan na po yung lumalabas na yung mga sinasabi tungkol sa atin. Syempre po, minsan, no, pati yung mga katulad yan, wala silang bigas, wala silang pangkain sa isang araw, no? Tapos uutang sa atin. Pag hindi natin sila pinautang, or dahil nga siguro gipit din tayo, ano po, hindi naman laging meron tayo, tayo na po ang sisisihin. Nagutom sila dahil sa atin. Pero kung tutuusin po, hindi naman dapat, no? Kasi tayo lang naman po ay naghahanap buhay para din lang kumain yung ating pamilya. Kasi pag katulad niyan, inuna natin sila, paano naman po yung ating pamilya? Like, dadalawang kilo na lang yung bigas natin, ipapautang natin sa kanila. O paano naman po yung buong araw natin na pagpapakain sa pamilya natin. So syempre uunahin talaga natin dapat yung ating pamilya. Kasi may kanya-kanya naman tayong problema. Minsan nga iisipin natin, no, mas masarap pa yung buhay ng mga nangungutang sa atin. Kasi tayo madaling araw pa lang gigising na para makapagtinda, para makapaghanap buhay. Tapos magtitiis tayo ng magbitbit ng mabibigat. Tapos sila pupunta lang sa tindahan natin, mangungutang lang. Ano po, tapos sasabihin pa nila babayaran kita sa susunod na buwan. So imagine nyo po yung hihintayin mo na susunod na buwan. So isang buwan din po yun. Yung isang buwan ay may 30 days, at sa 30 days na yan ay araw-araw po tayong nagtitinda at nangangailangan tayo ng kapital. Ano po, so talagang yung salitang utang ay talagang mahirap
mahirap intindihin, mahirap i-explain din po. So nasa atin na lang po yan kung paano natin i-handle. Pero ako lang, may papayo ko lang, kung kaya nating magpautang, pwede naman. Pero kung hindi po, learn to say no. Talagang unahin natin yung kapakanan ng ating pamilya, unahin natin yung sarili natin bago ang interes ng ibang tao. Kasi ang iba dyan, naalala ko lang, no, may utang sa asawa ko na hanggang namatay na yung asawa ko, hindi po kami binayaran. So kahit masakit, pero para naging forget and forgive na lang, pero medyo mas may kalakihang halaga na kung tutuusin pwede ko na pong ikapital sa aking tindahan. Pero wala, ganun talaga kaysa mas stress tayo, no, yung stress talaga ang hirap kalabanin. Minsan nga, di ba, na pag may mga nangungutang sa ating malaki tapos hindi tayo nabayaran, kung iisipin natin, minsan 3 araw tayo hindi nakakatulog. So kasi kaiisip natin nung pera na nasayang. Kaya talagang dapat pili lang yung papautang. As much as possible, huwag magpautang. Pero kung hindi talaga pwede, pwede naman na magpautang. Yun nga lang, talagang matuto tayo. Kumbaga parang yung mga dati nang natutunan natin, wag na nating gawin ngayon, no? Yung maging considerate tayo lagi. So dapat talaga unahin natin yung negosyo natin dahil yan yung bubuhay sa ating pamilya. So bilang isang solo nanay, mahirap po, pero talaga namang kinakaya natin, no, na ibalanse lahat ng bagay kasi yun po yung kailangan. Thank you very much. Maraming salamat po sa pakakinig. Sana po nagustuhan nyo, and see you po sa susunod ko pa mga vlog. Thank you. God bless.